Okay, so paano ba natin mapagtatagumpayan ng insecurity? Run. R. Replace the lies of the enemy with the truth of God. At yung U, understand the measuring stick for the kingdom of God. Unawain natin ang panukat na ginagamit ng Diyos sa bawat tao. Basahin natin ang Mateo 25:14-15. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto, at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya'y umalis. Then, ang ginawa nila ay pinangalakal nila agad ang mga natanggap nilang salaping ginto at tumubo sila ng 100% na doble ang pinagkatiwala sa kanila ng kanilang master. Basahin natin kung anong nangyari nung bumalik na ang master at pinagsulit na sila. Sabi sa Mateo 25:20-23, lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Heto naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, makihati ka sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa akin 2,000 salaping ginto. Ito naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Narealize ko sa talata na ito na ang panukat na gagamitin ng Diyos sa atin ay ang ating katapatan na maglingkod. Hindi niya sinabi sa kumita ng 5,000 na mas magaling ka kaysa sa kumita ng 2,000. Hindi. Parehas lang silang pinuri ng Panginoon. Parehas lang silang sinabihan ng tapat. Kaya kaibigan, kung gusto mong magtagumpay sa iyong insecurity, ay dapat mo maunawaan na hindi susukatin ng Diyos kung nahigitan mo ba ang iba o hindi. Hindi kanya pupwersahin na mag-deliver ng isang bagay na higit sa kakayahang binigay niya sa iyo. Kaya nga, relax ka lang. Maging tapat ka sa kung anong binigay niya sa iyong kakayahan, maliit man yan o malaki. Tandaan mo na ang susukatin niya ay kung ibinigay ba natin ang ating best para gamitin at palaguin ng talent, abilities, at spiritual gifts na binigay niya sa atin, o binaliwala lang natin ito dahil ang dami nating dahilan. Maring na-insecure ka kasi iniisip mo, hindi ako magiging kagaya ni Billy Graham o ni Pastor A o ni Pastor B. Kaibigan, hindi ka susukatin ng Diyos base sa itsura ng iba. Hindi ka susukatin ng Diyos base sa kung anong meron sila. Hindi ka susukatin ng Diyos base sa na-accomplish ng iba. Ang measuring stick mo ay ang Diyos na nagmamahal sa iyo. Kung sino siya at kung anong inaasahan niya sa iyo. Kaibigan, huwag kang ma-insecure sa dami ng nagawa ng iba. Bakit? Kasi mas maraming binigay na kakayahan sa kanya ang Diyos. At dahil dito, alam mo, ipagsusulit din niya ito ng mas marami sa Diyos. Kaya huwag kang mag-focus sa ibang tao, kung hindi, mag-focus ka sa konting pinagkatiwala sa iyo at maging tapat ka na pabungahin ito sa buhay mo. Maging faithful ka na gamitin mo yung spiritual gifts, talents, experiences, at resources para maglingkod at magmahal sa iba. Alam mo ba na kapag depressed ka at insecure, ay kailangan mo mas tumingin ng opportunity na makapaglingkod o makagawa ng kabutihan sa iba? Bakit? Kasi ayon sa studies ay makakatulong sa'yo ito emotionally. Kaya kapag na-insecure ka, ay tumingin ka ng pwede mong gawin para sa ibang tao. Kuya Mike, nakakaramdam nga ako na insignificant ako. Paano ko mapapalakas ang loob ng ibang tao? Feeling ko nga, failure ako Paano ko magagawang bigyan ng pag-asa ang ibang tao? Tapos ako din nakakaramdam ng takot. Paano ako magiging mentor ng iba? Ibigan, tanda mo ito. It's not about you. It's about Christ in you. Hindi ito patungkol sa kaya mong gawin. Kung hindi patungkol ito sa kayang gawin ng Panginoong Yesus sa pamamagitan mo, kahit pa mahina ka. Oo, maaaring ang tingin mo sa sarili mo ay mahina, hindi smart. Pero ibahin mo ang iyong pananaw dahil ang kahinaan mo ay magiging kalakasan. Dahil i-accomplish ng Diyos
ang plano niya, hindi sa pamamagitan ng lakas mo, kung hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan niya. Kaya kapag na-insecure ka, ay mag-focus ka kung paano mo mamahalin ng ibang tao. At hindi ka magfo-focus kung paano mo sila kukumbinsihin na mahalin ka. Tama ka, baligtad. Kasi kung ang focus mo ay mahalin ka nila, madidepress ka lalo. Iisipin mo, kulang pa ang ginagawa ko. Hindi ako enough. Worthless ako. Hindi nila ako mamahalin. Kaibigan, sa halip na mag-focus ka sa pagtanggap ng pagmamahal mula sa ibang tao, ay mag-focus ka sa pagbibigay mo ng pagmamahal sa kanila. At ito magbibigay sa iyo ng kaligayahan at self-worth. Huwag ka mag-antay ng kapalit sa pagmamahal na ibibigay mo. Bakit? Kasi yung perfect na pagmamahal ng Diyos ay ibinigay na niya sa iyo. Natanggap mo na ang pinakamahalagang reward, ang Diyos mismo. Ikaw ay anak na ng Diyos kung nanampalataya ka sa Panginoong Yesus. Ito ang iyong identity. Maaaring i-reject ka ng tao, pero ang Diyos ay hindi ka iiwan. Kaya kaibigan, mag-isip ka ng practical na paraan para makatulong din sa iba. Halimbawa, mag-share ka ng ulam sa kapitbahay mo o mag-offer ka na alagaan pansamantala ang kanyang anak dahil meron siyang kailangan lakarin. O bisitahin mo sa ospital ng iyong kaibigan o tulungan mo ang iyong kasamahan sa opisina kahit nga hindi ito ang iyong trabaho at marami pang ibang paraan. Kapag naglilingkod ka sa iba ay tataas ang iyong pakiramdam dahil nagagawa mo ang layunin ng Diyos sa buhay mo at inaalis mo ang focus mo sa iyong sarili.